Everyone, ready na ba kayo? Start tayo in 2 minutes. In 3, 2, 1, lights, camera, action! Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Tinig ng Kaalaman, ang podcast sa puno ng kwentuhan, aral at inspirasyon. Ako si Nimbra. At ako naman si Jessa. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng komunikasyon at ang mga karanasan ng mga guro sa kanilang propesyon. Kasama rin natin ngayon ang dalawang special panauhin na magbibigay ng kanilang kwento at pananaw bilang mga guro. Kaya, samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan. Mahalagang maunawaan natin na ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, damdamin at impormasyon. Mahalaga ito sa buhay ng tao, lalo na sa paaralan, dahil dito nagaganap ang pagtuturo at pagkatuto. Tama. Kapag malinaw ang komunikasyon sa pagitan ng estudyante at guro, madaling maunawaan ang aralin at mas maayos ang samahan sa loob ng klase. At dahil espesyal ang araw na ito para sa mga guro, ipakikilala na natin ang mga panauhin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Gab at nagtuturo ako sa Lindan National High School. Hello everyone! Ako naman si Jessa, Teacher Jessa, at nagtuturo ako sa Filipino at Math Grade 8. So, Teacher Gab, ano po ang isa sa mga hindi nyo malilimutang karanasan bilang guro? Ang hindi ko malilimutan ay yung una kong demo teaching. Sobrang kaba ko pa noon at nanginginig ang boses ko habang nagtuturo. Pakiramdam ko ay magkakamali ako anumang oras. Ngunit habang tumatagal ay nakikinig naman ang mga estudyante at natapos ko ang aking talakayan ng maayos. Nakaka-relate po ako ron. Ikaw naman po, Teacher Jessa. Sa akin naman, hindi ko malilimutan nung nagtuturo ako ng isang kwento sa Filipino. Napansin ko na mas interesado ang mga estudyante kapag naglalagay ako ng mga personal na halimbawa at karanasan. Doon ko naisip na mas natututo sila kapag ang daloy ng talakayan ay parang kwentuhan lamang. Paano nyo naman mailalarawan ang isang mabuting guro? Para sa akin, ang mabuting guro ay siya yung matyaga, maunawain at marunong makinig. Siya yung handang gabayan ng mga estudyante, hindi lamang sa aralin, kundi na rin sa mga kanilang kanya-kanyang suliranin. Nagdag ko rin ng isang mahusay na guro ay may positibong pananaw at marunong magbigay ng inspirasyon. Kapag masayahin at approachable ang guro, mas nagiging komportable ang mga estudyante na magtanong at magpahayag ng kanilang opinyon. Totoo po iyan. Talagang malaki ang papel ng personalidad at paraan ng pakikipag-usap ng guro sa paghubog sa mga estudyante. Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang maayos na komunikasyon sa buhay ng isang estudyante? Mahalaga ito dahil nakatutulong ang mabuting komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kapag marunong makipag-usap ang isang tao, mas madali siyang nakikipagkaibigan at nakatutulong siya sa iba. Sang-ayon ako riyan. Bukod pa ron, mahalaga ang komunikasyon dahil nagbibigay ito ng kumpiyansa sa sarili. Kapag marunong tayong magsalita at makinig, mas maayos nating na ipapahayag ang ating saloobin at ideya. Ibig sabihin, hindi lamang ito sa paaralan, kundi maging sa pangaraw-araw na buhay. Tama, dahil ang mabuting komunikasyon ay susi sa maayos na relasyon at matagumpay na pakikipag-ugnayan sa kapwa. So, maraming salamat sa ating mga panauhin sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. At sana ay may natutuhan ng ating tagapakinig tungkol sa kahalagahan ng komunikasyon sa araw-araw at pakikipagdiskurso. Hanggang sa muli, ito ang Tinig ng Kaalaman, ang podcast na puno ng kwento, Inspirasyon at mahalagang aral.
media, action!